Ako po si Sergeant Rainier GC Yang, 638517, Philippine Army. Scout Ranger Class 27-78. Ang memorable, hindi ko malilimutan talaga sa pagserbisyo ko, yung nag-conduct kami ng ISROC. Ang ganito ang nangyari, sir. Si Colonel Felix Browner pa noon, nagpatawag ng mga ranger dun sa mga batalyon. Then mag-conduct sila na magbuo ng ranger company dun sa Tutor Brigade. Yang task na binigay si Lieutenant Berbincho. Pagkatapos noon, sir, sabi ni Colonel Browner, mag-conduct kami ng ISROC. Pagka-conduct namin ng ISROC, sir, nung class 1, successful naman. Pagkatapos, pinakandak na naman kami ng ISROC class 2. Parang mga instructor ngayon. Instructor, mga trainer kami. Ngayon, sir, nung nagkandak kami ng class 2 na, sir, tapos na yung training, sabi ni General Browner noon na maghintay muna dahil magpabot tayo ng meron tayong mga sightings para yung transmission ng class 2, doon natin i-kuan. Ngayon, sir, nagkaroon man sir, habang kami naghihintay, sir, yung 4th Division, sir, nagtawag sa concert sa 4th 3ID na mayroong sinulog na mga rebelde under Commander Nara, yung mga equipments na mga bulldozer, yung mga laging concession, yung mga truck, tapos mga milyon ang damage. Saan area? Sa Tugulwan. Tagulwan to. Ngayon, pag ng Konsel na Balderrama, doon man nag-report sa Port ID, so hindi man area sa Port ID, pinasa dito sa Port ID. Tamang-tama naman siya, nagpapahinga yung namin noon, yung class 2 na ISROC. Doon kami, sir. Pinasa ngayon doon sa Konsel, sa Tutor Brigade. Pagkatapos, sir, pumunta kami sa area, pumunta kami doon sa Balderrama, nag-briefing kami doon. Pagkatapos, nagkuha kami ng 2 CHDF papunta sa objective namin sa area. Bakit yung CHDF? Para makaguide sa amin ba sa area, yung kampo nila. Pagdating namin doon, sir, ay hinit namin yung bundok. Pagkakuha namin sa bundok, sir, sabi yung mga guide, nandun talaga yung mga rebelde, tinitingnan namin, sir, makikita namin doon talaga, sir, positive talaga yung sinabi yung sa CHDF. Paano yun? Paano nyo napuntahan yun? Malapit lang ba yun sa kampo? Malayo, sir, malayo. So, paano kayo nag-ilili mo? Nagkuhan kami, sir, move kami talaga na pumunta kami doon sa konsula, objective. Nilakan nyo yun ng ilang? Oo, kami siguro, sir, pagdating namin doon, kay gabi man yung pagkuhan namin, pag nakaabot kami doon, mga alas 5, doon sa area na, pero hindi pa area, sir, bundok man kami, nag-OP man kami doon sa mga kampo. Okay. Doon namin, sir, makikita talaga namin yung mga So, kinaumagahan, dumating kayo? Oo, dumating na kami doon. Pagkakuhan namin, sir, yung mga estudyante namin, pinakita namin talaga. Tignan nyo, ha, positive ito talaga ito. So, sabi ni Lieutenant Cho, ang kwan namin noon, sir, every team naman Ganun mo daw, paano yung posisyon nyo sa kalaban? ang posisyon, nandito kami sa taas. Tapos yung kalaban nandito sa baba. So, isang bundok lang kayo? Oo, isang bundok kaya upihan namin talaga sila. Gaano kalayo kayo? Ang kwan namin, sir, yung pagbaba namin nga doon, nag-move kami, mga alauna, para ma-hit namin, alas 4, nandun na kami sa baba. So, yung kalaban from your location, nabibisual mo, estimated mo na distansya ng kalaban galing sa inyo? Ang kwan namin, sir, kung kwan namin sa bundok, dahil yung mataas kasi yung bundok ba, tapos kwan namin sila, Near distance na lang? Mga kwan siguro, kay alauna kami bumaba tapos nakababa kami doon, mga alas 4 na sa madaling araw. Oh. Tapos yung nakita na namin yung concert, nakita na namin
yung area. Dalawang bahay man lang ang kwan, sir, ang nandun. Pero yung kalaban, nakikita nyo daw dito. Oo, nakikita namin talaga. Makakakon lang namin. Pero hindi abot ng baril. Hindi siya maabot ng baril. Abot siya ng baril, pero hindi Mabatamaan. Oo. Pero kung lang siya, makikita lang talaga namin makita namin yung mga tao, yung mga dinadala na may .14, may bar, yun, M16, ganun ba? Yun, gaganyan sila, magpalit-palitan sila doon sa may mga bahay. Parang kampo nila. Oo, kampo talaga ni Commander Fighter. Bahay talaga ni Commander Fighter. Commander Fighter. nung time. Hmm. So, anong desisyon nyo nung nakita nyo na yung kalaban? Noon siya, nagpuan kami siya ng mga nag-briefing kami na si Lieutenant Cho, sabi niya, sige, move tayo dito mga alauna. Parang tamang-tama, kay estimate na namin siya yung pagpunta namin doon na alas 4 talaga nandun na kami para maikutan namin yung bahay ba. Pag baba namin, sir, doon na pagkakuan, hindi mo kami, siyempre, SOP man ginagamit natin. Pagkakuan namin doon, sir, leading kami ni Sergeant De La Sara, kami ang body section. Kami ang mga trainer, kada trainer, every trainer, meron kaming isang team na dala. Kami ang silbing team leader nila. Section leader ko si Choi, kaya kami ang nag-move kami dalawa. Ngayon siya, na-occupy na namin yung area. Di pag namin dyan, nag-observe kami. Di madaling araw na siya, mga alas 5, ganun. Parang liwalag na at saka dilim, nagkuhan na. Oo. Nakaposisyon na kayo. Kaposisyon na kami. Pagkatapos to, sir, kasi si Choi, nauna man yung team niya. Di second man ako, dahil body team ko na sa kaseksyon man kami. Mayroon lumabas siya na isa, umihi. Ngayon, pag ihi niya, tama-tama yung tao ni Choi, sir, nakuha man niya, naihihan man niya. Di simple, gumalaw yung kwan. Pagtingin man niya, tumakbo kagad, sundaro. Pagka takbo niya, doon sa may bahay, di lumabas ngayon yung mga kwan, yung mga kwan na, yung mga kasama niya. Oh, dala ng arma. Doon, bakbak na kami. Putok na. Oh, putok na. Pero mayroon naka-kwan doon talaga, naka-posisyon sa may baliti, na malaking baliti ba? Nakatakbong 3 tao. Start na yung volume 5. Ang volume pa na yun, volume pa. Katapos, hindi namin talaga makuha dahil yung 3 ba? Sinabi ni Choi, back-upin mo ko. Kwan ko yung nasa-upin niya ba? Tapos, back-upan ko siya. Pag back-up ko, tinakbo niya. Pupunta dun sa may kalaban talaga. Diretso, direct. Nakatayo? Oo, tayo. Tapos sabi niya, back-upin mo ko. Tapos, pag-back up ko sa kanya, tamaan siya. Sabi ko, tamaan si Choi. Kay malapit man lang. Pag tama ni Choi, yung team ko, kinuha ko kagad yung kan ko, yung malong ko, tapos nilis ko siya. Kinuha ko kagad siya, parang i-kwan ko ba? I-safety ko siya ba? Saan yung tama niya? Dito sa tiyan. Tapos, pagkakwan ko, pagkuha ko sa kanya, dala namin sa kwan ba, sa mga, withdraw namin siya. Yung team ko nagtalag-withdraw. Yung tatlong tao ko, yun din ang nag-backpon sa akin, nag-support. Bago kami nakalabas sa killing zone. Yun, nakuha na namin si Choi. Na-safety niyo na. O, safety namin. Hindi man makalapit ang APC dahil hindi man pilapil man yung kanya. Hindi man makapasok ang APC sa amin. Doon, dala namin si Choi doon sa APC. So, inalis niyo muna sila sa killing zone. Oo, inalis namin. Pero dinala namin sa APC. Paano yung mga kalaban doon? Sige, pa rin concern. Yung kwento naman, pero narinig na namin nga si Basanyes na tamaan na naman sa paa. Sabi ko, may tama si Sergeant Basanyes, yung isang kasama namin na trainer. Tapos, pag namin si Choi doon sa IPC, bumalik kami. Sabi ko yung team ko, balik tayo dahil si Choi, yung body section na, body team natin, nandun pa. Di bumalik ako, sir. Kaya ako malang team leader. Pagbalik namin, doon sir na sabi ni Habatan, yung lead scout ko, Sergeant, may tao. Tapos sabi ko, kung kami drop, saan? Dito. Pagkatapos sabi, bumakbak siya. Pagbakbak niya, sabi ko, maneuver mo yung, kayong tatlo kami ang mag-support sa iyo. Ayun sir, pag-support namin, nakakuha na, yung naka-L na kami, andito man yung kontra. Kaya lang, pinawithdraw ko,
kwan man ko ni Sergeant Habatan. Doon siya natamaan. Yun, hindi pa namin alam yun pala si Commander Fighter. Di, pagdating namin doon sa kwan, yung kwan namin, di, sabi ko, search, wag ka magkumpiyansa. Tapos, nalatan namin. Kasi wala nang putok. Wala nang putok. Tapos sabi ko, baka gumalaw pa, wag ka magkumpiyansa, baka buhay pa yan. Kaya, binalatan ni kwan, ayun. Yun pala siya si Commander Fighter dahil naalaman nila, mataas man ang buhok, at saka yung bansil, niya, mayroon siyang gold dito sa may ngipin. Si Commander Fighter. Oo. Tapos, dinala namin sa concert sa may bahay. Yung kwan namin, ando na bumalik kami sa may bahay, mayroon man sila running tendencies doon. Tapos, mayroon kami siya na tawagan na, uy, may patay tayo. Yung palang si HDF, kapatid din pala yung si HDF doon, kapatid man sila palang dalawa. Yung guide Oo, yung guide namin. napatay din siya. Oo. Tapos, sir, sabi ni Lieutenant Cho, sama na ang kwan namin yung CEO. Nagkuhan kami yung mga training committee ba na yung reward nila, ibigay na lang sa kwan, sa HDF, yung patay ba. No. So, ano yung naging recover niyo? Kwan siya, naka-recover na kami doon ng bar, tsaka garan, at saka yung carbine niya na-recover namin kay Commander Fighter, M2, carbine. Tapos body count? Body count namin, sir, kwan yun ang body count namin. Mga 8 siguro yung body count namin, 8. Patay talaga sa lahat. Yung nakaposisyon talaga lahat doon, nakapatay lahat yun. Gano'ng katagal ang palitan ng putok? Mga sandali lang, sir, dahil mga 1 oras, mga 2 oras, gano'n. Then, kung namin agad, withdraw. Pag-withdraw namin. So parang yung iba talaga doon, hindi talaga nakagalaw, no? Hindi na nakagalaw, sir. Kasi madaling araw. Oo, madaling araw. Yung nakakuha nila, nakakon kami. So price din sila. Ngayon, sir, nung kwan lang yun, ang second kwan na namin, naka-withdraw na kami. Nakakuan kami siguro sa objective namin. Pag-kuan namin, sir, pag PRP na namin, makalakad siguro kami mga 6 kilometers. Tapos yung pagpahinga namin, nagkuan kami mga training committee. Sabi namin, balikan natin. Sigurado yun, babalikan nila pagka kagahan dahil nandun man si Commander Fighter. Naiwan. Oo, naiwan man doon yung katawan niya. So, sabi ni Lieutenant Cho, okay. Ngayon, sir, sabi naman ni Lieutenant Johnson, yung Jaime Johnson na class 29. Das, yun, class 29 siya. Siya man ang control namin sa operation. Sabi niya, magpadala ko dyan ng dalawang team. Tapos sabi ni Lieutenant Cho, pag magdala ka ng concert, padalayin mo ng 60. Ayun siya, nagdala siya ng 60, naka-link up na kami. Pero ang pinauna namin talaga yung estudyante, hindi yung estudyante talaga ang namin, pinauna namin. Pero mayroon talagang, kada team, mayroong mga trainer na nila, yung parang team leader, pagka-team leader nila ba. Yun sa nagkuhan na kami, bumalik, nagkuhan kami, sir. Sabi ni Lieutenant Cho, sige, kunin natin yung isang bundok na kay, siyempre, ringgir tayo. Doon tayo, kuhan naman kami siya, nagpahinga kami sa mataas na bundok. Doon nagpapahinga kami, nagbibriefing kami doon, kung paano namin yung kuhan, dahil alam namin yung situation na, sir. Boy, kasi yung bahay nandun nasa gitna. Overlooking nyo pa rin yung encounter site. Malayo na kami, sir. Mga 6 to 7 kilometers kami. Ngayon, pumunta kami sa mataas na bundok. Doon kami, nagkuhan kami doon, nag-briefing kami doon. Nabalikan namin pagkakuhan. So, in-estimate namin, sir, yung gabi para makaabot kami doon din sa kuhan. Para makuha namin yung yung posisyon. Ngayon, sir, pagdating namin doon, sir, nakamove na kami, nakakuha na kami din, mga alas 4, dumating kami doon. Nakuha na namin siya ng concert, yung running tendencies. Ang kalayo lang sa bahay, sir, mga 15 meters. So running tendencies ng Kalaban. nung dating
Na-encounteran niyo? Oo, doon kami nakakuha. Kinuha na namin, doon yun talaga. Dahil maramit man ang bahay. 2 bahay. Ngayon, di, nakakuha na kami doon, nakaposisyon na kami. Pag-posisyon namin, Mga anong oras yun? mga alas 4 ng madaling araw na. Ulit? Oo. Madaling araw ulit yun? Oo, madaling araw na ulit. Tapos, di nakuha namin yung konser, yung mga area. Pagkakuha namin sa area, plus na yung 60. Meron kami 16 dala. Kung mga latag ka dyan. Ang gawin namin sa para naglagay yan, ang bahay na nasa gitna. Pero open train. Kung naman, yung pilapil naman lahat. Yung taniman ng kwan, taniman ng palay. Ngayon, di, mga, nagkwan kami doon, di, nag-observe kami hanggang alas 5 ng umaga. Meron kami siya nakita nga nag-tactical. Sabi namin, may kalaban, meron na. Gaano kalayo yan? Mga malayo-layo pa, sir. Mga, kung siguro, mga 500 meters, gano'n na. Kalayo. Ganon mo yung area. Saan kayo Nandito kami, nandito yung bahay. Tapos malayo pa sila. So may lumabas galing dito? Oo, may lumabas ba? Ano yun? Masukal? Oo, masukal. Pero kung sila yung slope ba yung kwan nila ba, hindi sila dumaan sa kwan. Tapos kayo dyan, nakahiga lang? Nakakuha na kami, naka-prepare na kami. Kumbaga nakaumang na? Nakaumang na kami. Nakakuha na ang kwan posisyon. So may lumabas? May lumabas. Tapos, di, sabi namin, meron na. Meron ng kalaban. May baril? Wala? Meron sila, tactical sila. Tactical. Isa lang? Di, kwan sila, nagsunod-sunod. So, Mga 5 meters yung kanila, gap nila. Di, pagkuha namin si Lieutenant Chong, meron na, pass the board, meron na. Nakikita ba niyo, pass the board kami. Nandiyan na talaga, kita na. Ang direction nila sa may bahay man. Pag doon ang direction sa bahay, may bahay, tapos, di, doon namin babalatan, pagkuha na sa bahay. Wala pa sa dumating sa bahay, sir. Di, meron naman kami siya nakita na kwan, na isang grupo, papasok. Di, sir, huwag mo lang balatan. Saan ang galing naman yung isang grupo? Kwan din sila, magkadikit sila ba? Di, sabi namin, huwag mo lang balatan. Pagkatapos yung, kwan ba, parang malayo siguro yung nilakad nila. Nagpahinga sila sa bahay, pag higa sila, yung mga baril nila. So yung dalawang grupo, tumbok pa rin yung isang Oo, doon pa rin sa bahay. Pagkatapos, sir, tactical pa rin yung isang grupo. Pag isang grupo, dumating sa may bahay, nagpahinga, tapos nilapag yung kwan nila, yung mga baril nila, para malayo siguro yung kwan ba nila ba, yung lakad. Ano sila karami? Ang primerong kwan, sir, primero yung mga 14, gano'n, yung primerong grupo. Tapos, pangalawa na naman, meron namang mga 10, mga 11 siguro to yung mga 12, gano'n ba, yung grupo. Ngayon, hindi pa dumating yung second na grupo, meron naman isang grupo. Lumabas na naman? Oo, lumabas na naman. Ngayon, pero tactical pa rin sila, tactical. Di, pagdating nila doon, yung isang grupo, di, pagdating nila sa second grupo, sir, nag-iyakapan sila. Alamano, nari, kasi yakapan talaga sila. Oo, doon sa may bahay. Di, pass the board naman, wag mo lang banatan, dahil di, ano naman isang grupo. Oh, so kayo naman talaga? Oo, nakakuha na, ready na. Ready na. Oo, malapit lang, oo. Tapos, di, sabi namin na wag mo lang banatan. Dumating na naman isang grupo, yung pagdating ng isang grupo, tamang-tamang nagyakapan sila, doon na, yung iba, nagpapahinga naman gano'n. Pero mga umaga na yun, mga umaga na? Oo, umaga na, mga kung siguro yun, mga save, papunta, mga 6 na. Umaga naman. Kasi makita na Oo, makita naman talaga. 6, gano'n. Open train man. Di, pag yakapan nila, kumandahin si Lieutenant Chong, fire. Doon na. Back na talaga lahat. Lahat mga nandun sir, wala nakapaputok kahit isa. Yung mga kalaban. Oo. Buhos volume, mga isang oras siguro kantam 60. Yung mga iba, dito kami, mga 10 meters sila sa kalayo. Dito sila tatakbo sa amin. Hindi man sila makakuan kung saan lang putukan. Kaya volume pa man. Lahat ng mga estudyante nakakuan talaga. Nakabomba kami. Kaya nandun man sa gitna, hindi man mamakuan ganun doon sa gitna. Yun, pagkakuan, sabi na, yung 60, nakanta na yung 60.
Tapos din, yung mga isang oras siguro yung putukan. Tapos sabi ni Lieutenant Cho, Medyo kalmado na. no, kalmado na observe. Oh. Tapos, ranger talaga ang ginamit namin. Observe. Tapos, yung iba man, sabi na, shares natin. O, pag-shares namin. Sabi ni Lieutenant, kailangan dalian natin. Baka mayroon para reinforcement nila. Tapos, shares kami, shares. Ginawa naman yung mga armas. 36 na armas yung nakuha namin. Oh, 36 na armas. Pagkatapos, sabi ni Lieutenant Cho, sige, withdraw tayo. Hindi tayo magtagal ba? Pari ko na. Tapos, Iwan nyo yung mga body count. body count, iwan talaga doon. Hindi nyo nabilang. Gano'n ka namin. Ang kuha lang, sir, yung nakuha lang namin yung baril. Sir, So, malamang 30 plus din yung body count. oo, plus yun. Kasi tig-isang sila ng baril. Oo. Tsaka, ang baril na rin, sir, mga G1, bar, M14, M16, meron din garan at saka shotgun. Walang naka-return files. Wala, kahit wala nakaputok sa kanila. Kaya nakuha naman sila, Surprise. surprise man sila pagputok ko nila. Pagdating yung isang grupo, pagkuhan mo, akala na siguro na walang kuhan ba, mga nagkuhan sa kanila. Yung mga baril na nila, nilalagay nila sa kuhan, dito sa kuhan na. Primero, nakataktikal. Ngayon, pagkuhan nila, para lang, sinasablay lang sa balikat nila yung mga baril nila dahil akala nila wala siguro yung mga sundalo na. Pero yung area na yan, yun yung unang na-encounter. Una na encounter na namin, doon talaga ang bahay ni Commander Fighter. Si Commander Fighter that time, nandun pa, wala na. Ay, yung katawan, andun pa siguro siya. Kuha naman kami, hapon naman kami yung paglakad namin. Nandun pa, kaya yun siguro, recovery nila yung kuha niya ba, yung katawan niya. So, grabe, no? Grabe yung... So, after nung na-search nyo na nakuha nyo ng baril, ano yung instruction sa inyo? Instruction sa amin, sir, ni Lieutenant Cho, sabi niya, withdraw tayo. Kuhan tayo, parang kuhan ba, yung... Para mayroon reinforcement. Yan, nagkuhan na kami siya, nag-PRP ka na kami. Kasi yung bala nyo rin, halos... Oo. Tapos, sabi ni Lieutenant Junction pa man noon, si Jaime. Sabi niya, kailangan na SOP pa rin. Kahit kuhan na SOP pa rin. Pero, kuhan kami pa, sir, para ambush pa kami. Binalatan pa kami ng para ambush. Pag-exit nyo? O, pag-exit namin. Pero wala na, sir, kuhan na lang kami. Kuhan na lang. Yung dire-diretso na lang kami dahil, kuhan naman, terminated naman yung kuhan namin. Yung operation namin. Doon, sir, pagkuhan namin, pagdating namin dun sa brigade, sir, nandun si Governor Ari Di Mapuro at saka si Colonel Felix Browner, Colonel pa man nun sa kuhan. Si Di Mapuro siya man ang gobernador sa kuhan, sa Marawi City. Kaya, ni-witness na talaga na hindi, kuhan yun ba? Talaga, encounter talaga. Tapos yung mga baril, nilagay namin sa harapan niya, harapan ni General Browner, saka yung G1 na kuhan nila, hinawakan, tapos nagpalit tapos lang dalawa. Ayun, sir, kuhan kami. Kuhan, sir, yun ang kuhan namin, sir. So, ganda ng score nyo na yun, no? Oo, Tapos walang galos yun sa tropa. wala talaga. Wala. Si Choy, primero man yun. First encounter man yun si Choy. At saka si Basanyes. First encounter na day. So, second day yun. Second day yung kuha namin, sir. Yung maganda. Maganda, oo. Wala na kapaputok talaga, sir, yung kuha namin. Dahil intact man sila sa may bahay. Yung mga baril na nila, nilalapag lang sa kuha, sa baril. Sa lupa. Ano yung bahay na yun? Parang... Bahay talaga ni Kwan, sir. Ni Commander Fighter. Yung maganda rin, sir. Dalawa, Kwan, up and down. story. Mayroong silong, doon sila sa may silong ba? Open yung kunya, yung nasa baba, open. Doon sila nagpahinga, doon sila para nag-rendezvous sa may bahay. So, yun yung hindi mo makalimutan. Hindi ko talaga makalimutan nun. Ayun ang kwan, ang class na wala namin sa class 2 sa Isrok sa Marawi City. So, kayo yung under ng 2/3. 2/3 Brigade Binuo kayo ni General Browner. lahat ng mga ranger. Dan mga every kwan yun, every batalyon. So, kinukuha kayo sa every batalyon. Oo. Para gawing Magkandak ng training ng stroke. so, plus 2 na stroke yun. Oo. Talaga, nagkuhan lang ako sa Panginoon. Panginoon lang talaga. Yung
kuan ako, bago ako makakuan, bigyan kami ng kuan, yung, Di ba sa kayo yung nabansagan ng mga puntaingan nyo kasi ang taas ng respeto ng mga kapwa rin niya sa amin sa inyo? Saan nyo napatunayan yung dala-dala nyo? Na inkwento, na napatunayan mo yun? Saan nag-ira yun? ayun lang sir, yung kuan lang namin talaga sir, magdasal kami. Magdasal kami. Listed yun? Oo talaga sir, magdasal lang kami. Kung kuan kami, yung ma-encounter kami, kuan lang sir, magdasal kami sa Panginoon na gabayan kami. Ganun lang. Tapos, ayun lang sir. Kuan kami talaga. Pero umaamin ka na may dala-dala kang anting-anting mo. Hindi sir, hindi kuan mo kuan yun. Panginoon lang talaga ang kuan namin sir. Panginoon lang. Tapos, yun lang kuan namin. Kay, masubukan mo ko sir na yung kuan namin talaga, magdasal ka talaga. Dasal ka. Dasal. Yung Tapos makakunan mo yung madagdag pa yung kuan mo lang, alaman mo sa ranger na mga training mo na alam sa scout ranger. Ganun din sir. Yung So, dasal at training. Training, dasal sa Yun yung training. nagiging ano, Oh, yan sir. para maligtas ka Oo, sa... sir. Marami man sir yung mukha, ambush kami sir, ganun. Pero yung walang namin, yung kung ba, yung sasakyan lang namin ang may tama-tama. Pero wala kami talagang kung din. Pero kami talaga na grupo, walang sir, yung... Ano yung kuhan nyo dati? Samahan nyo sa... Walang sir, yung sa ranger lang kami, sa ranger. Tiwala lang sa... Tiwala lang sa tiwala lang. Okay. Ang message mo. Ang message ko lang sa sir, yung paalagaan nila yung sinumpaan natin sa pagkamilitary natin, pagkasundalo, na hindi talaga gagawa ng mga, alam na natin, pagtapos natin ng training, alam na natin kung anong yung masama, ano yung maganda. Kaya, ang call lang ko sa inyo, yung mga call natin, kung kwan kayo, magdasal kayo talaga. Huwag yung talagang iwanan, kwan yung kalimutan, magtuan talaga, kwan ng Panginoon, na magabayan kayo sa operation. Para sa mga kabataan na mga nag-aaral pa, anong message mo? May papayo mo? Dapat sir, yung mga kabataan ngayon sir, hindi talaga, sir, Mga bagong henerasyon ngayon. yung dapat iwasan na yung mga, ngayon, yung mga drugs ngayon, drugs. Mas maganda pa, palagi lang magkuhan ng basketball, magkuhan kayo, laro ng mga mga sports para maiwasan natin yung mga hindi dapat na gagawin natin sa mabawal ba sa ating kalusugan. Kaya iwasan natin talaga yung gagawa tayo ng kalukuhan. Ko sir, pasalamat ko yung mga kasama ko noon na nakasama ko sa encounter. Yung mga trainer na sa Tutor Brigade noon na binuo ni General Browner sa kanya Lieutenant Chu. Rangers lead the way. Rangers, sir. Yeah, Rangers lead the way. Rangers, lead the way.